Ay, hello guys, good morning guys. Nandito ko sa tindahan nagbabantay ako kasi umalis ang asawa ko na sinamahan ng ano ko, kailangan daw kumuha ng ano niya, ng ATM, kailangan sa trabaho niya. Kaya namahan doon, kailangan sabi ko maaga pa lang nandun na kayo bago pala magbukas kasi pagka tanghali na ang dami ng tao ron. Diyan sa may Subic ba sa may Andox, yung BPI ba yun? Doon ang kuhanan eh. Doon sila doon sila nire-required nung boss nila na dapat kumuha daw ng ano yung parang kumbaga doon ilalagay yung sweldo nila. Sabi ko nga, buti na lang nung ako nagtatrabaho, walang mga ganun-ganun dahil ako, lito ako sa ganun eh. Nung panahon kasi namin nung active ako sa pagtatrabaho, panay cash kami. Hindi pa, although may mga pumapasok ng ganyan sa amin mga bangko, tinatanong kami kung gusto namin. Ayoko ng card. Ang gusto ko cash. Mas may thrill kasi yung nakalagay sa parang yung pinaka ano yung ano ba tawag yung sobre na maliit na ng kulay brown. Tapos nakalagay doon yung ano mo, yung SS mo, yung halaga ng sinuweldo mo. Parang may thrill ba pag binubuksan mo? Although maganda rin sa card kasi ano yun, ano ka, parang naka-save ka dahil hindi ka nag-aalala lang baka hold upin ka o ano. Pero nung time na nagtatrabaho ako sa SBMA, no, basta sa lahat, mas nasa Maynila ako, sa Green Hills, lahat ng pinagtrabahuhan ko dyan, puro on cash ang mga naranasan ko. Kaya hindi ako sanay na magganyan eh. Yung mga makabagong ano na ngayon. Cash, yung parang may thrill nga pag binubuksan mo yung sobre, sisilipin mo gano'n no, pinipintahan mo, uy, kano si Meldo ko, nakakatuwa ka nyo pagka gano'n. Ngayon hindi na nila naranasan nyo kasi ATM na eh. Although siguro may nagkakas pa rin ngayon, may mga cash basis pa rin ngayon na nagpapasweldo, pero karamihan ngayon puro gano'n na, puro debit card. Kasi nga yung nahihirapan nga ang company magpasweldo isa-isa nung ano. Siyempre mas magaang sa ano yun eh, sa admin yung gano'n eh, kaysa yung isa-isang lalagyan ng pera yung ano nyo, parang yung ano tawag doon, yung sobrang maliit, yung kumbaga ano, parang ampaw na brown, di ba? Ampaw kulay pula, yun naman brown na ganoon. Tagal kong ganoon ang sinusweldo. Ang type ko nga naipon ganoon sa lagayan ko ng ano, pinapatapon na nga ng misis ko. Minsan hindi ko tinatapon kasi tinitingnan ko, nakakatawa bang balik-balikan yung sitwasyon. Pero nakalata pinagtatapon na kasi nagkakapunit-punit na, iniipis lang sa aparador eh. Hinayaan ko nang itapon, although natutuwa sana akong balik-balikan yun dahil nakikita ko yung mga early days ko nung nagtatrabaho ko eh. Pag tinitingnan ko yun, nakakatuwang tingnan ba. Ngayon wala nang ganun ata, bihira na lang, karamihan ngayon puro debit card na. Ano nga pala, kaya ako naisipang mag vlog ngayon. Meron akong gustong i-share lang sa inyo. Pero mga guys, ano to ha, hindi ko, for disclaimer po, hindi naman ako doktor. Ano to, i-share ko lang ayon lang sa experience ko ha. For disclaimer po ha, ayon lang sa experience ko para sa mga, kasi nakabuti po sa akin nung nagpa-blood chem ako eh. Ang laki po ng binaba ng creatinine ko tsaka ng sugar ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo na kung gusto niyo subukan, bahala po kayo. Hindi ko po sinasabing tamang-tama ako. Sabi ko nga sa disclaimer ha. Ayon lang to sa experience ko, hindi ko sinasabing ayon sa kalahatan ng buong tao sa mundo ha, na tama. Siyempre mas tama pa rin yung mga doktor pag sila nagpayo sa inyo. I-share ko lang po sa inyo yung, alam niyo po ba yung ano, yung bunga ng banaba, tapos yung balat. Ito natutunan ko lang to sa nanay ko, napatunayan ko totoo. Bunga, balat, tsaka dahon, ilalaga nyo, napakaganda sa pantog natin. Lilinisin yung ano natin, yung mga nabubuong mga ano, parang kristal. Yun nga yung nagpapataas ng creatinine natin, iihi natin yun. Tapos may nagturo pa sa akin, samahan ko raw ng dahon ng guyabano, kaya sineshare ko sa inyo. Samahan nyo pa lang ganun, mas active. Pagka kasalukuyan pa lang kayo naglilinis, ako ang ginagawa ko nun 3 times a day, umaga, tanghali, gabi, umiinom ako ng isang baso yung pinagpakuluan. Pag malamig na yun. Pero pagka ano yun eh, mararamdaman mo yun parang pag maayos na yung ano mo eh, yung medyo mababa na creatinine mo. Kasi habang naglilinis kan mga guys, maaamoy mo yung ihi mo pag umiihi ka, parang sobrang napakapanghe, napakabaho. Yun eh, yung creatinine nyo, inilalabas nyo. Pagka okay na, nailabas nyo na, parang ang ihi nyo normal na lang, hindi na masyadong mabaho, hindi na masyadong mapanghe. Pagka ganun, siguro pwedeng isang baso na lang tuwing umaga para hindi na kayo masyadong mahirapan. Kasi mahirap pagka hindi kayo sanay, mapait eh. Tinatatlong beses ko inom nun eh. Pagka salukuyang naglilinis kayo, ganun, 3 beses isang araw.
Tingnan nyo, makikita nyo, magtataka kayo pag umiihi kayo. Sasabihin ng kasunod yung sa bahay pag umihi, ano ba yan, ang panghe, magreklamo ganun. Totoo yun, kasi ano yun yung nilalabas nyo yung parang, yun yung magiging nagpapataas sa creatinine natin, yun yung parang nai-stack sa pantog natin. Double purpose yun eh. Ang galingan ng banaba, panlinis ng pantog, tapos mamimaintain nyo pa yung sugar nyo. Ako simula nung magganon ako, hindi na lumagpas ng 130 yung sugar ko, minsan ano na lang, 125, 130, ganon. Pinakamataas na yung 132, hindi na siya umaano doon. Kasi sabi naman ng doktor, okay pa rin naman daw yun, wag lang nalagpas doon sa 130. Basta 130 hanggang 90, kailangan hanggang ganun lang. Tapos hanggang 85, wag ka rin sobrang bababa rin sa 85 kasi masama rin pala sobrang baba, manghihina kayo pag diabetic kayo. Pero ang natuklasan ko lang po na na-realize ko, kaya sineshare ko sa inyo, simula nung nagganon ako, hindi na po lumalagpas doon. Ano ko, nami-maintain niya sa ganun, 130 lang. Hindi na siya tumataas pa. Ang pinakamataas niya na 132. Kaya sabi ko, pasalamat na rin po ako. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos pag nagpapaano ko, dahil nami-maintain siya. Ginagawang instrumento ng Diyos yung banaba. Yung bunga po ng banaba, bunga, dahon, tsaka balat. Tapos samahan nyo ng dahon ng guyabano kung may makikita pa kayo. Ganun ang gagawin nyo. Tapos pagka medyo okay na yung result ng blood chem nyo, maganda-ganda na yung ano nyo, nasa mga 130 na lang. Pero kung gusto nyo pa rin ano, di ituloy-tuloy nyo, uminom pa rin kayo ng 3 beses. Kasi maintenance naman yun, nililinis ang pantog natin. Kasi hindi naman maiwasan talaga na nakakain tayo minsan ng medyo may alat, di ba? Yun ang double purpose yun pagka uminom kayo nun. Kasi talaga nung una ang banaba, ang talagang gamot talaga yan sa pantog natin, sa mga nagbabalisaw-saw nun, di ba? Natuklasan na lang bandang huli, maganda rin pala siya sa sugar. Nakakapagpababa ng sugar, kaya maganda. Tapos kung sasamahan nyo pa ng dahon ng guyabano, ganun lang man guys, isinyer ko sa inyo para naman makapag-content naman ako, may kabuluhan. Hindi naman puro, minsan ang content ko puro kalokohan na kwentuhan lang eh, para may mapulot naman kayong aral kahit mapulot kayong matututunan kahit konti. Pero inuulit ko po mga guys, at for disclaimer lang ito lang po ayon sa naobserbahan ko sa sarili ko hindi po ko sinasabing tama talaga to kasi minsan may side effect po ako naramdaman nung unang umiinom ako noon. Kasi parang medyo sumakit ng konti ang tagiliran ko, parang coincidence po, pareho kami ng misis ko kasi pinainom ko rin siya, sumakit. Ngayon na ano ko, na parang na-realize ko siguro kaya nagkaganon kami pareho, process of healing yun, nililinis yung pantog mo, nililinis nung ano, tapos saka nung ano, nawala naman din po. Tapos ang napansin ko po pag umiihi ako, sobrang panghe yun. Tapos ngayon wala na po, hindi na masyadong mapanghe kasi parang kumbaga simula nung nagpaano kung umayos na yung blood chem ko, yung laboratory, ibig sabihin nailabas mo na yung mapanghe sa pantog mo, di ba guys? Naranasan nyo minsan, nakakain na ba kayo ng barbecue, yung bato, ng baboy, di ba may ganun yung kidney, binabarbecue yun sa Maynila pansinin nyo, di ba pagkakainin nyo parang ang panghi-panghi niya, pero sasawsaw nyo mas may sukang sili kaya nawawala ang panghi. Ay suka, ay sandali lang guys talaga tong si Ayang na to, sandali sige waka mo, sige dali ano lang tong kulay brown. Okay na. Ito guys, binibili nyo, tingin na suka. Dalawang klase kasi yan, isang puti, isang brown guys. Tuloy ko lang naputol kasi kitapos ng memory. Siyempre itong cellphone ko medyo mahinang klase lang po tuloy ko lang po. Nandun po tayo sa nasa na ba ako, dun po sa sugar di siyempre po nagsusugar pa rin po ako ng brown, di ba? Kahit sabihin natin brown yun, sugar pa rin yun, di ba? Di ba dapat ay hindi, wala si baby. Di ba hindi dapat tataas ang sugar ko dahil nagsusugar pa rin ako. Pero hindi naman siya tumaas di ibig sabihin ano ko lang po sa obserbasyon ko, na-maintain niya yung sugar, hindi tumaas kahit nagsusugar ako. Kahit sabihin mo kasing brown yun, sugar pa rin yun, di ba? Dapat tataas siya kahit konti. Kasi nung huling magpatingin ako noon, 135. Ngayon naging 132. Bumaba pa nga ng konti Parang mini-maintain niya na lang sa ganun, 130 hanggang 135 ka na lang, hindi ka na, parang nale-level ka na sa tingin ko lang po, hindi ko sinusure kasi hindi naman ako doktor. Kumbaga senior ko lang sa inyo, baka makatulong po ako sa inyo mga guys Basta yung ano po, yung dahon ng banaba, bunga, balat, at saka samahan nyo ng balat ng guyabano.
maraming purpose yun kasi ano eh, pati sa cholesterol maganda siya. Hindi sa simula po noon hindi na tumaas yung BP ko. Minsan nga po may BP pa akong 110 tsaka 110/90. Sabi nga ng misis ko, itigil mo na muna ano, baka naman maging low blood ka. Samantalang dati umaabot po ako ng 140/90. Hindi na nangyayari po sa akin yun. Laging ano na lang po, 120/80. Tapos nagulat ako nung nakaraan, 110/90. Kaya sabi niya, huwag ka na masyadong mag-inom ng ano, herbal, baka naman maging low blood ka kagaya ko. Ganun po ang nangyari. Nakatulong din po siya sa BP. Pero ang number one po talagang paniwala ko po, Diyos ang tumulong sa akin kasi nananalangin po ako lagi sa Panginoon na ano, na tulungan niya po ako sa aking katawang lupa, na yung mga karamdaman ko siya, na tulungan niya po ako dahil wala po akong perang pampagamot. Kaya sa doktor muna po, sa Diyos muna po ako tumatawag bago po sa doktor. Kasi siya po ang pinakadakilang doktor sa daigdig. Siya po ang pinakadakilang manggagamot dahil siya po ang lumikha sa atin. Buhay nga kaya niyang ibigay sa atin. Yan pang mga human anatomy natin, hindi kayang ano, sa ulado ng Diyos yan, lahat ng parte ng katawan natin, yung human anatomy natin na yan. Yung bilangan ng buhok natin, alam ng Diyos. Yan pang mga sakit natin, hindi universe nga nagawa ng Panginoon eh. Isipin mo, buong universe. Kaya ganun po ako, tumatawag muna po ako sa kanya. Kaya alam ko, ginamit lang pong instrumento yung mga yan ng Panginoon. Kaya namin bumaba ng ganun yung ano ko, yung mga bana-bana yan, yung mga dahon ng ano na yan. Kaya ayun naman po isinire ko sa inyo. Kaya lang meron pa pong isang bagay na kung yung isi-share pa rin po sa inyo ha. Ang napansin ko naman po sa ganun, pagka nagaganon kayo, kasi yung guyabano ano yan eh, fiber yan eh. Kaya huwag nyo pong kakalimutan na araw-araw po kakain kayo ng gulay, umaga, tanghali, gabi ha. Magugulay po kayo habang naghe-herbal kayo ng pinakuluang dahon ng guyabano. Yun nga po, yung banaba, yun. Lagi po kayo magugulay kasi ang magiging tendency naman po nun, pasensya na po sa mga kumakain, sabihin ko lang po ang totoo ha, para pong ano kayo, yung titibihin, yun ang napapansin ko dahil nakakatibi po siya. Kasi ano yun eh, fiber yun eh, yung guyabano. Kaya paghabang nagaganon kayo, lagi nyo naman po sasabayan ng umaga, tanghali kain ng gulay. Lagi pong may gulay para po tutulungan naman kayong magdumumi. Hindi po kayo magkakaroon ng constipation kasi baka mamaya mag-constipation kayo. Masisi nyo pa po ako kaya kumbaga dinadagdag ko rin po yung sineshare ko na yun, na anuhan nyo naman po ng gulay lagi para kumbaga tulong sa bituka, tapos tulong din sa ano nyo, sa sugar at saka sa pantog nyo. Ganon. Tsaka napansin ko po, maganda rin po yung nakakadumi kayo ng maayos. Napapansin ko po yun pagka yung araw-araw, simula po nung ginagawa ko yun, araw-araw na ako tuwing umaga dumudumi. Maganda po ang nagiging resulta. Masarap po ang nagiging tulog nyo sa gabi. Pagka po kasi parang hindi kayo makadumi, parang minsan nahirapan din kayo, may epekto sa pagtulog nyo, nahirapan kayong matulog sa gabi, parang medyo mababaw ang tulog nyo. O siguro baka naiisip ko lang yung nai-stress ako, ano ba to, ba't hindi ako madumi-dumi, baka mamaya maging lason sa tiyan ko to, kaya siguro hindi ako makatulog, baka ganun. Tapos kung nakadumi na po kayo ng maayos, para pong nakakatulong po sa pagtulog nyo, nagiging masarap ang tulog nyo. Siguro ganun na rin po yun. Sa tingin ko lang po kasi hindi naman po ako doktor, kaya medyo sinasamahan ko ng ganun yung ano ko. Basta sa akin na po, isinyer ko po sa inyo. Baka sakaling makatulong po ako sa inyo, makagawa po ako ng mabuti sa kapwa ko. Kaya ako sineshare po sa inyo. O sige po guys, hanggang dito na lang. Gaya ng dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy, always trust God. Bilyong salamat po sa Diyos. God bless you all. Maraming salamat po sa nanood. Bye bye po. Maraming salamat sa Diyos.